Marian, ikay nanalo ng kotse dyan sa inyong networking. Anong dahilan? Ba't ka nanalo? Anong ginawa mo? Dahil po, pinagsikapan ko po, sir, mag-invite or mag-recruit po. Pero nung nakuha na po namin, sir, sa kasa, siya na po yung nag-drive. Siya daw po muna ang gagamit po ng kotse po. So, hindi mo na panalunan yun? Pero andito po ako sa bahay ng napagsanlaan ni Jeffrey Pabuaya. Pag pumasok ang pulis dito, malilintigan kayo, masasampahan kayo ng kaso. Pero sir, wala po sa amin ng unit. Kinuha din po niya, wala pang isang buwan. Wala na po, wala na kaming balita. Talagang durobo tong Jeffrey na to. Makinig ka, isauli mo yan at tigilan mo, panloloko mo. Masisikipin ko mundong ginagalawan mo. Galit ako sa mga buhaya. Pag hinanting kita, Jeffrey, sigurado ituturo ka sisikip ang mundong ginagalawan mo. Huwag mo akong hamunin. Natinag po yung subject po namin na si Jeffrey. Abay, mabilis pala sa alas 4, may update agad. Ayan na yun, di ba? Di ba yun? Yun kaya, sir, ayun po. Ayan po, yan. Ito yung kotse, ito. Ito po. Ayan? Opo. Ang Dreams Pure Opportunities o DPO na nagbebenta ng mga supplements para raw makaengganyo ng mga miyembro. Bentahe ng DPO ang pagbibigay ng incentives tulad ng brand new na sasakyan sa mga top seller nito. Naingganyo po ko sa pagsali sa isang networking, sir, dahil sa isang incentive nitong sasakyan. Dahil sa sabik na magkaroon ng sasakyan ay sinikap ni Mary Ann Retiro na maging top seller. Sinimulan na rin nilang asikasuhin ang lahat ng dokumento na nakapangalan sa kanila. Pero ang CEO ng kumpanya na si Jeffrey Pabuaya Jr. mukhang may ibang plano. Akala po namin ay reward po sa amin. Pero nung inilabas po siya, sir, sa kaso, si Mr. Jeffrey Pabuaya na po ang gumamit nito. At nang nasa kanya na ang kotse, hindi pa raw ito muling nagpakita. So 1 year and 6 months na po sa kanya ang kotse, sir. Nakapangalan po yun sa asawa ko. Ang problema, ang mag-asawa na ang hinahabol ng car dealing company dahil sa hindi pagbabayad ng buwanang bayad nito. Kinukulit namin si Mr. Jeffrey Pabuaya. Kasi pananakot lang sa inyo yan. Paano naman yung asawa ko, siya ang makukulong? Kaya nga, pag-ipirmahin kita ng deed of sale. Dapat, sir, noon mo pa ginawa, hanggang ngayon na lang ang deadline sa akin. Yung oras pa, wala kong pakialam sa kanila. Itong October na lamang po, sinanla niya pala yung kotse dito sa kabilang barangay namin. Ang nais po sanang namin mangyari, sir, na maibalik po sa amin ang kotse at may surrender po namin ng maayos po sa Toyota. Marian, ikay nanalo ng kotse dyan sa inyong networking. Anong dahilan? Ba't ka nanalo? Anong ginawa mo? Dahil po, pinagsikapan ko po, sir, mag-invite or mag-recruit po. Okay. So tumaas ang sales mo kasi marami kang nakuha na benta na supplement at marami kang nadalang member. Tama? Yes po, sir. Okay. So ikaw yung nanguna ngayon dyan sa DPO, Dreams Pure Opportunities. Ito rin ito yun, Nightmare Pure Opportunities. Kasi bangungot ang nangyari sa iyo. Nung una, Dream Pure Opportunities, kaya ka nagkakotse. Ngayon, naging bangungot, nightmare, dreams, opportunity dyan sa inyong networking na yan kasi may pagkasakim itong iyong CEO na gusto kong makausap ngayon, gusto kong katusan sa ulo. Yung napanalunan mo, sabi niya, magdadrive lang siya, hindi na sinauli sa iyo. Paano nangyari ito? Nung inano po sa amin, ni-reward po sa amin, sir, yung kotse po. Ang pagkaalam po namin, wala na po kaming babayaran po kasi yun po ang pagkaalam po sa reward po. Pero nung nakuha na po namin, sir, sa kasa, siya na po yung nag-drive. Tapos nun, sir, after 2 to 3 months po, yun po, dili-dili na po yung bayad niya, sir. Tapos kami na po ang nahabol ng Toyota. Marami na pong dumadating sa amin ng mga po. Sinabi ba sa'yo na panalunan mo yan, pero ikaw magbabayad ng monthly. Hanggat sa matapos mong monthly sa'yo. Kapag hindi, mababawi sa iyo yan. Di ba sinabi ng CEO ninyo? Wala po, sir. Di ba sinabi ng iyong CEO, Marian, ipasa mo na lang sa akin, ako na lang ang magbabayad niyan.
Wala po sir siyang sinabing ganun po. Talagang sakim tong putok sa buhong pendeho na katusan ko to eh. Nung kayo'y lumabas sa dealership, siya nagmaneho. Tama? Opo sir. Dinala ba kayo ng boss mo sa bahay ninyo? Diretso po sa opisina niya. Diretso sa opisina. Sa ngayon daw po kasi wala pa daw kaming kakayahan magbayad at saka hindi po kayo marunong mag-drive. Siya daw po muna ang gagamit po ng kotse po. Hindi mo na panalunan yun. Dapat sabihin, sir, paano ba to? Hindi naman pala ako nanalo nito. Parang pinatulo mo lang laway namin. So, anong pakiramdam yun nangyari yun? Yun po, sir. Wala na po kami magawa, sir. Kanino nakapangalan yung loan at may dumating na ngayon na mga collection na siguro? Anong sinasabi? Hindi na nakakabayad? Opo, sir. Ilang months na po. Alright. Nakapangalan, sir, sa mister ko po, sir. Okay. So, sinisingil kayo ngayon ng dealer? Yes po, sir. Ilang bisis po kami. Magkano raw yung monthly payment? 17,000, sir. 17,000. Bakit hindi niya kayang bayaran? Boss na nga siya, 17,000 na. Pambihira naman to. Nasaan daw ang kotse ngayon? Ang huling alam ko, sir, nasa Maynila po siya. Wala na po sa Quezon. Sino? Yung boss mo? Si Jeff. Yes po. Tawagan tong si Jeffrey. Doon sa kabilang phone. Okay na, sige na, walang sasagot dyan. I-play lang muna natin yung pag-uusap ni Jeffrey at si Mary Ann sa issue ng kotse na to. Wala, kasi pananakot lang sa inyo yan. Ngayon, ang tanong, anong ikakaso ng Toyota sa asawa ko? Nilakaw ba niya yung kotse? Yung kotse na yan, bayad na yan ng insurance, whatsoever man yan, makarnap man yan o malaglag sa bangin, hindi na rin nila ma-recover yan kung gano'n nakaksidente. Bakit mahirap sila kausap? Hindi nga nila kinukonsider, sir. Hindi, okay. Ngayon, ego nila yan. Paano naman yung asawa ko, siya ang makukulong? Kaya nga, papipirmahin kita ng deed of sale. Dapat, sir, noon mo pa ginawa, hanggang ngayon na lang ang deadline sa akin. Ang Toyota. Kahit ngayong oras pa, wala kong pakialam sa kanila. Pag ganyan po ang boss ninyo, katusan nyo na, sapatusin nyo agad sa ulo eh. Dorobo ang dating eh. Saan ka makakakuha ng respeto kapag ikay boss pagkatapos ganyan ang asal mo, pati mga tao mo tuturuan mong kalokohan? Jeffrey Pabuaya, lumapit sa amin ang tao mo. Nasa pangangalaga mo yung kotseng walang sa pangalan mo. Sila ang sinisingil ngayon ng Toyota. Binabawi yan kung maaari sa uli mo. Magkakakaso yung pobreng empleyado. Pero ngayon, recorded na namin. Tutulong kami magsampa ng kaso laban sa'yo. Sa linya ng telepono si Police Lieutenant Colonel Christian de la Cruz. Magandang hapon po, Colonel de la Cruz. Magandang hapon po, Sir Ben, at sa mga nakikinig at nanonood ng inyong programa, Sir. Ano bang matutulong natin sa mga ganitong klaseng sitwasyon? Pwede po bang papuntahin niyo po sa amin yung complainant po? Yes, sir. Para po matulungan natin personally po, tutulungan po natin yan at gagawin po natin action po. Kumuha lang siya ng certificate of encumbrance tsaka statement of account. Okay, sige. Sa Toyota. Para pagdating niyo po dito, actionan po natin kagad yan at para matulungan natin yung kababayan natin. Hindi natin palalampasin to kung naargabyado po. Okay. Sir, maraming salamat, sir. Papagawin po namin. Thank you so much. Apo. Salamat po. Apo. Ang HPG tutulong dito para malocate yung sasakyan. Kasi walang karapatan itong boss ninyo na hiniram yan pagkatapos isinanla. Sir, andito po ako sa bahay ng napagsanlaan ni Jeffrey Pabuaya po. Nandyan ba ngayon? Opo, andito Pwede po. ko bang makausap yung pinagsanlaan? Good afternoon, ma'am. Ano pong pangalan natin, ma'am? Joanne Garcia po, sir. Bali po yung mama ko po, yung mga magulang ko po ang pinagsanglaan. Kanya lang po, kaya po ako yung nag-aayos. Namatay po yung mama ko nung August 1. Ay, ako po'y nakikiramay, Joanne, sa nangyari. Ang sa akin lang, medyo mag-iimbestiga ritong highway patrol eh. Opo. Kasi parang lumabas, may panlilin lang. Panloloko doon sa nagsanla sa inyo. Hindi nyo, Opo, kumbaga... 50,000, sir. O kaya nga napakawalang hiya nitong Jeffrey Pabuaya. Anong gagawin mo ngayon, Joanne, para nang sa ganun, itong sila Mary Ann Retiro, isuko na lang ang sasakyan sa Toyota. Pag pumasok ang pulis dito, malilintigan kayo, masasampahan kayo ng kaso.
Pero sir, wala po sa amin ng unit. Kinuha din po niya, wala pang isang buwan. Wala na po, wala na kaming balita. Okay, so wala na yun sa iyo. Sige ka, talagang durobo tong Jeffrey na to. Makinig ka, isauli mo yan at tigilan mo panloloko mo. Pasisikipin ko mundong ginagalawan mo. Galit ako sa mga buhaya. Pag hinanting kita, Jeffrey, magbibigay ako ng pabuyan 50,000. Sigurado ituturo ka, sisikip ang mundong ginagalawan mo. Huwag mo akong hamunin. Hindi kita winawanted. Impormasyon lang dahil nagtatago ka ngayon. Pinagtataguan mo si Mary Ann Retiro at itong sanla, sapoy sabay bawi. May luko-luko ka. Sa lahat po na mga nagtatrabaho sa DPO, okay, Dreams Pure Opportunities, na kung saan ay ang CEO ninyo dyan, si Jeffrey Pabuaya. Ibalato niyo po sa akin. Inaarbor ko po to sa inyo. Baka kasi masira kayo kung kayo tuloy-tuloy pa sa inyong ginagawang networking. Natinag po yung subject po namin na si Jeffrey. Alam niyo ho kasi, pag nagbitiw ho kami ng pabuya, 50,000 pesos o $1,000 US. Abay, mabilis pala sa alas 4, may update agad. At 2 ng Nobyembre, isang mensaheng natanggap ng bitag mula sa dating ka-live-in partner ng narareklamang CEO na si Jeffrey Pabuaya. Alam niya na kung saan itinago ni Pabuaya ang sasakyan. Nung una, nag-volunteer na ihatid ito sa tanggapan ng bitag kapalit ng 50,000 pesos na pabuya na ibibigay ng bitag. Kailangan daw niya ang pera para pag-aral, panggatas at pambayad ng pinagsanlaan ni itong si Jeffrey Pabuaya. Agad naman nakipag-ugnayan ng bitag sa HPG. Sa Campo Crame, imbes na sa opisina ng bitag ang kinausap ng ka-live-in partner na si Pabuaya na sa Robinson's Fairview na lamang kuhanin ng sasakyan dahil wala daw itong gas. Ang mga sumunod na pangyayari, mas magandang panoorin mga boss. Ex niya yung magsusoli ng sasakyan. Parang nag-volunteer. Actually, nag-message siya sa amin after ng airing. Alam niya yung sasakyan. Kaso yung unang, sir, intention niya. Akala niya, nagbibigay si Sir Ben ng 50,000 na pabuya. Kaya niya. Oo, kaya inilalaglag na niya. Ang gusto niya makuha yung 50,000, sir, para ibayad sa inyo. Isusurrender niya yung sasakyan. Oo. So, gagawin po natin ngayon, pupunta po tayo sa Investigation Division, Special Operation Division natin para kunin yung mga dokumento nyo, bigyan siya ng copy, tapos papapirma yung complaint sheet para at least may record tayo dito. No? Para pag pumunta tayo doon, dokumentado tayo. Kasi sinasabi ni Sir Ben, kailangan na dokumentado, di ba? Para hindi tayo mabalikan later. Oh, sige na, okay na. Tara! Ngayon kasama namin sila, sir. On the way na po, papuntang SM Fairview po. It's in the hands of the HPG. Pagkatiwala na natin sa kanila. Okay, sir. Noted po. Yan na yun, di ba? Hindi ba yan? Hindi po. Andun sir, nakapark po. Saan ba? Ito po. Yung malayo, yung solo doon? Oh, hindi. May nakikita akong medyo Sa banda? views eh. Pwede tayong pumasok kaya, sir? Di ba yun? Yun kaya sir, ayun po. Yung green? Opo, yung gray. Po, ayan po, yan. Ito po yung kotse, ito. Ito po. Ayan? Opo. Renalyn. Diba sinabi ko naman sa inyo, ako hindi ko kinukonsintihan tungkol kay Jeffrey dahil noon pa man, noong una pa lang. Ewan ko ba? Kasi ako talaga kaya na Susi. Ito lang, may remote sila. Wala lang yan. Naiwan lang ni Jeffrey yan sa kanya. Yan yung susi. Saan na iwan to susi? Wala doon sa pinagkainan. Naka-under to? Opo, yan po yung ginamit namin kayo nung kinuha ng isa. Yan lang kasi naiwan eh. Sige nga, ano nyo? Yes, bukan mo natin. Alam ko kasi dapat may remote. Oo, naka-jeep kasi eh. Yan lang ang naiwan kay Nadine. Wala po. Wala nang walang alarm eh. Kaya? Ayun na, wala. Wala ano yung sir yung wala? Wala yung tulong. Ako po si Mary Ann
Retiro, edad 38. Natanggap ko na po ang sasakyan kotse na may plate number DEB 1211. Pero sabihin na alam mo naman, di ba? Hindi pa umabot ng 1 taon, 3 buwan pa lang, nagtag-chat na ako sa inyo ni Sir. Huwag na yung mag-inuhan, nandiyan ang sasakyan. Opo. Ganun ho kasimple, natuntun po yung sasakyan kasalukuyan na sa pangangalaga po yan ng Highway Patrol. Tandaan, pag ang isang sasakyan na hindi pa bayad, ang magiging problema dyan ay kung sino yung nakapangalan yung sasakyan, siyang hahabulin. In this case, itong sasakyan na to, napanalunan ng isang empleyado dyan sa sinasabing kumpanya nila, pa-raffle kasi yan. Kinig ka, hindi pa tayo tapos ha. Sige, magtago ka sa palda ng misis mo or kung may misis ka sa palda ng nanay mo, hahabulin ka namin. Stapa yung kaso mo na Mariosep na to. So mga boss, kami po ay nagpapasalamat sa ginawa po ng Highway Patrol sa Campo Crame ang sasakyan na yan. Kaya nasa kanilang pangangalaga, marami pang mga kinakailangan na i-check. Magandang hapon po, Sir Ben. Papunta po ako ng magkikita kami ng mister ko po, papunta po ng HPG po, sir, para magpirma po kami doon sa Toyota po. Ano, sasauli na ba yung sasakyan na yan? Sasauli na po namin, sir. Okay, maganda na yung sasauli nyo. Voluntary surrender na po namin. Sana may napulutan po kayo ng aral po rito na kapag kayo ho'y nanalo at nandyan sa inyong sasakyan, huwag nyo isasanla, huwag nyo papahiram, kayo magmamaneho. Kung di kayo dapat magmaneho, mag-aral muna kayo kasi pag yan ay hindi binayaran na sa pangalan nyo, kayo ang responsibilidad niyan.